Ngayong araw ay nandito kami sa Quiapo, Manila. Bakit nga ba kami nandito? Pumunta kami dito dahil gusto namin mapuntahan ang mga sikat na kainan dito. At titikman namin isa-isa kung masarap nga ba talaga o isang malaking hype lang ng mga tao. Shoutout sa mga kabataan dyan. Manong ulam. O sa mga kabataan dyan, huwag kayo puro cellphone. Galaw-galaw din. Agad-agad na kaming bumiyahe. Malayo-layo din kasi yung lugar namin sa Quiapo. Makalipas ang isang oras na biyahe ay finally, nakarating na kami sa Quiapo. So yung mga kaibigan, nandito na tayo sa Quiapo. Kami tayo mga pupuntahan ngayon. Tingnan natin kung masarap nga ba talaga o hype lang ng mga tao, di ba? Nagtanong na agad kami sa mga tindera dito kung saan banda yung pwesto ni Neneng B. Yung nagsabi ng Manong ulam. Doon, sa Angaria. Dito po sa kabila. doon daw sa baba ng Carriedo Station yung pwesto ni Neneng B, kaya dali-dali na kami nagpunta doon. Medyo mabagal nga lang yung usad ng mga tao dito kasi linggo kami nagpunta kaya sobrang dami talagang tao. Pero makalipas lang din na 5 minuto ay dumating na kami sa pwesto ni Neneng B. Pagdating namin doon ay nagulat kami kasi sobrang daming tao ang nakapalibot sa pwesto niya. So mga kaibigan, pinagkakaguluhan talaga siya dito, boy. Agad na kaming pumila para matikman din namin kung masarap nga ba talaga yung binibenta niya o isang malaking hype lang ng mga tao. Habang nakapila yung kaibigan ko ay lumapit ako sa pwesto ni Neneng B para makita ko kung paano nila piniprepare yung mga tinda nila. Dito ko nakita kung paano nila niluluto yung hotdog at talaga namang sobrang laki din talaga ng hotdog nila dito. At napansin ko din na maayos yung pagsaserve nila dito dahil naka-organize. Meron nakatoka sa pag-slice ng tinapay, may nakatoka sa paglagay ng gulay, may nakatoka sa paglagay ng hotdog. Kaya hindi na nahihirapan si Neneng B dahil siya na lang yung taga-kayod ng cheese. Habang binibidyoan ko si Neneng B dito ay biglang dumating yung mga classmate niya. Kaya tinanong ko agad sila. Classmate niya si Neneng B. Classmate niya. Anong grade niya na ngayon? Grade 10 na rin siya. Grade 10 na pala ngayon si Neneng B. Nakakatuwa dahil kaya niyang pagsabayin yung pag-aaral niya pati yung pagninegosyo. Kaya nakaka-inspire talaga tong bata na ito. Dahil bata pa lang ay matured na pagdating sa pagninegosyo. Shoutout sa mga kabataan dyan. Manong ulam. Napakadaming tao mga kaibigan. Lahat ng mga nakapila, mabilis na kasi ikot ng pila dito kasi, ay no, meron ng mga taga-ayos ng gulay, may tagalagay ng gulay, meron ng taga-pudpud ng cheese, ayan. Tapos, meron na rin taga-bigay sa tao, ayun no, naka-ready na rin. Kaya talaga mabilis yung ikot dito. Kahit sobrang haba ng pila, mabilis din kayo makakakain. Nga pala, ang dami din namin nakasabay dito ng mga vlogger. Pumunta din talaga sila dito para mabidyoan yung paninda ni Neneng B. Nagtanong din ako sa mga tao na bumili ng Hungarian overload kay Neneng B kung masarap nga ba talaga ito. Di mo ata nakagat yung hotdog eh. Malaki. Masarap tayo, masarap. Ano, rate mo 1 to 10? 10? Ano masasabi mo sa ano ni Neneng B? Ay, masarap talaga. Sulit ang 50 pesos. Oo, 50 pesos lang yun. Napakamura. Oh. Makalipas ang 30 minutes na pagpila namin ay finally, kami na ang next sa pila. Ito na. Patitikman na natin yung ano ni Neneng B, tol. Ito na ang pinakaantay ko. Titikman ko na yung Hungarian overload ni Neneng B. At dito na natin malalaman kung masarap nga ba talaga ang tinda niya o hindi. Bakit umaapaw yung cheese, boy? Ang sarap lang. Wow. Masarap ng ano to, laksog. Solid, tapos ano po, napakadami pang cheese, tol. Isa lang ang masasabi ko sa Hungarian overload ni Neneng B. Sobrang sarap din talaga ng tinda niya. Masusulit mo yung pagbili mo dahil bukod sa sobrang laki ng hotdog, ay sobrang dami din nilang maglagay ng cheese. Kaya masasabi kong worth it yung 50 pesos nyo dito dahil sobrang sarap din talaga. May i-rate ko ito ng 8 out of 10. Ang sarap po eh. Pagtapos namin kumain ng hotdog kay Neneng B, ay bumili naman kami ng trending din na dragon fruit sa kapatid naman niya. Tikman natin yung dragon fruit. Oo, masarap din, tol. Ay, yung lasa ng dragon fruit, tol. Oo, tama ang narinig mo. Masarap din yung dragon fruit nila dito. Pagtapos namin sa kapatid ni Neneng B, ay bumili din kami ng trending na white gulaman. Ngayon, order tayo ng ano, tol. Yung transparent na gulaman. White gulaman daw yung tawag dito eh. 10 pesos lang to ah. Ayan. Manatin.
Gulaman nga, boy. Solid din yung white gulaman nila, tol. Transparent yung kulay, kala mo buko, pero gulaman. Dito na natatapos ang video. Kaya sa mga naghahanap na mapupudtripan dito sa Quiapo, Manila, ay puntahan nyo din tong mga trending na kainan dito para matikman nyo din. May re-recommend ko ito kasi sobrang masarap din talaga yung binibenta nila. Kailangan lang matyaga kang pumila dahil sobrang dami talagang gusto din makabili sa tinda nila. Pero worth it naman na ipipila mo dito dahil masasarap din talaga ang matitikman mo.